Ako nga pala si Arthur, 55 years old, may asawa at 5 anak. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noon sa isang babaeng napakalayo ng edad sa akin. December 26, 2019, pagkatapos ng Pasko ay umuwi ng Batangas si Mrs. kasama ang 5 anak namin para dumalaw at mamasko sa kaanak nila doon. Nagpaiwan ako dahil meron kaming year-end party na pupuntahan. Ang sabi ko sa misis ko ay susunod ako pagkatapos ng party. Alas 12 na ng madaling araw natapos ang aming party. Pagdating ko sa bahay ay naligo ako. Nag-text ako kay misis at sinabi na gabi na akong makakarating ng Batangas. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot at natulog na ako. Bandang alas 10 ng umaga nang ako ay magising. Medyo naparami din kasi ang nainom ko sa party namin. Kaya naman, napasarap ang tulog ko. Kaya pagising ko ay nagtimpla ako ng kape at nanood muna sa sala ng TV. Tao po! May biglang kumatok sa gate ng aming bahay. Dumungaw ako at nakita ko ang isang babae na pamilyar sa akin. Kaya't lumabas ako para tingnan at buksan ang gate namin. Cindy? Si Cindy ay inaanak namin sa binyag sa pinsan ni Mrs. Namangha ako sa itsura ng dalaga. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang napakaganda at mistisang dalaga ang nasa harapan ko ngayon. Ang mapupulang labi na parang ang sarap halikan. Ang harapan niya ay katamtaman lang ang size, pero halatang buhay na buhay ang mga to. Sa kanyang maninipis na t-shirt, ang makinis at maputing hita na mala porselana. Sabayan pa ng nakakaakit na amoy ng isang dalaga na tila bumasag sa aking katinuan bilang lalaki. Ayaw ko mang aminin, pero nagising talaga ang aking diwa. Ninong, Merry Christmas po! Nandyan po ba si Naninang? Bati niya sa akin na siyang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Ay, umuwi sila sa Batangas iha at doon magbabagong taon. Sagot ko naman, paano po pala Ninong? Ganun po ba? Inabot ko ang kamay ko sa kanya at nagmano siya sa akin. O siya iha, pumasok ka muna at mukhang uulan. Sige po, salamat. Ito nga po pala, luto ni mama. Ibigay ko raw ho sa inyo. Hala, nag-abala ka pa. Pakisabi na lang sa mama mo na salamat. Inabot ko ang pagkaing dala niya at pinaupo ko muna siya sa malambot na sofa. Biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Naku, inabot ka na ng ulan iha. Oo nga po Buti na lang, last stop ko na to. Ganun ba? Ikaw pala ang ginagawang delivery woman ng nanay mo? Hahaha. O siya, anong gusto mo? Tubig? Juice o beer? Tanong ko, hard po Ninong. Mabilis na sagot niya. Naku, hard ba talaga ang gusto mo? Biro lang po. Ay sayang, meron naman akong black label dyan. Next time na lang po Ninong, baka maamoy ako ni mama O siya, maiba ako iha. Kumusta na pala kayo? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Tanong ko sa kanya at umupo na rin ako sa sofa kung saan siya nakaupo habang nanonood ng TV. Eto, kaka-resign ko lang po sa trabaho, kaya naghahanap ako ng bagong work. Ganun ba? At busy po sa TikTok. May kita ka ba doon? Tanong ko. For fun lang po. Pasayaw-sayaw lang po. Eto Ninong watch mo. Nagulat ako nang bigla siyang dumikit sa gilid ko. Sabay abot sa akin ng kanyang phone. Lagi ko tuloy naaamoy ang amoy niyang parang bagong ligo. Muli akong nagulat nang makita ko siyang nagsasayaw ng sexy sa video na nakasando at maikli na short lang. Halos kitang-kita na napakaputing harapan niya. Hindi ko maiwasang matakam ulit sa kanya. Pero syempre, kailangan kong magpigil at malaking gulo pag gumawa ako ng kalokohan sa kanya. Ang galing mo palang sumayaw iha. Salamat po. Inabot ko ulit yung phone pabalik sa kanya.
Oh, ito pa po Ninong oh. Sa Boracay kami niyan, isang practice lang yan. Nabigla ako sa nakita ko. Naka-black bikini siya na halos walang matakpan sa katawan niya. Napakagaling sumayaw na tila gaganahan ka talaga bilang lalaki. Ang harapan niyang umaalon sa bawat indak, mga matang mapupungay at ngiting nakakaakit. Mukhang may nag-i-enjoy Ninong ah. Sabay ngiti niya sa akin nang makahulugan. Nagtaka ako sa sinabi niya at bigla kong naalala na naka-boxer short lang pala ako noon. At may bumubukol na pala. Ha? Ay nako, pasensya na iha ha. Bigla akong napahiya sa mistisang dalaga. Kaya naman, lumayo ako ng bahagya. Okay lang po Ninong. Hindi ko naman kasi akalain na ganun ang video mo sa TikTok. Inabot ko na sa kanya ang cellphone niya. Ninong, ito oh, isang private video ko. Tingnan mo. Muli niyang binigay ang phone niya at lalo akong nagulat sa napapanood ko. Medyo madilim. Pero makikita mo pa rin siya sa video na nag-aalis ng suot habang sumasayaw. Napatingin ako kay Cindy at napalunok. Halos lumuwa ang mga mata ko. Mandira na ang kabuuan niya sa harap ng video. Ikaw ba talaga to iha? Tanong ko na medyo kinakabahan dahil hindi ako makapaniwala sa ipinakita na video. Opo, hindi ko po ba kamukha nong? I mean, ikaw nga pero... Nang umalis na ang mata ko sa phone, nakita ko si Cindy na nakadikit na sa akin. Iaabot ko sana ang phone niya pabalik sa kanya. Ngunit iba ang inabot ng kanyang kamay. Napahaplos siya sa bahagya sa harapan ng boxer ko. Pagtingin ko sa kanya ay nakakagat siya sa labi niya. Sabay marahang lumuhod sa harap ko at hinihila pababa ang boxers ko. Taika, iha, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko sa kanya na halos himatayin na sa kinikilos ng dalaga. Alam niyo Ninong, pagpunta ko pa lang dito, feeling ko may gusto na akong makita sa inyo. At pilyang sabi niya, hindi na nga ako nakapag-react pa. Ibaba niya agad ang boxers ko. Cindy, teka, baka, wow Ninong, ito na lang ang pamasko mo sa akin, no? Ang pilyang turan niya, sabay ngiti. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko mula sa isang 22 anyos na dalaga at inaanak ko pa. Tuluyan na nga akong nawala sa sarili nang makita kong nakaluhod na si Cindy sa akin. Kasama pa ang kanyang mapupungay na tingin. Alam mo Ninong, may aaminin ako sa iyo. Sabi niya sa akin, habang abala na sa kapilyuhang ginagawa niya. Ano yun iha? Matagal ko nang parang na gustong mangyari ito sa atin Ninong eh. Ha? Matagal na? Kailan pa? Bata pa kaya ako noon. Iniwan ako ni mama sa dati niyong bahay, di ba? Nakita ko kaya kayo ni Ninang, sumaglit sa likod ng bahay niyo. Simula noon, nainggit na ako kay Ninang. Hindi na ako makapagsagot ng maayos sa mga sinasabi ni Cindy sa akin. Maya-maya ay tumayo siya bigla sa harapan ko at hinila ang kamay ko. Yumakap siya sa akin, tsaka bumulong. Ninong, baka gusto mong subukan, ang sabi niya. Sa puntong yun ay hindi na ako nakapagpigil pa at sa loob ng bahay ko ay sinamantala namin ang pagkakataon ni Cindy para akong bumalik sa pagkabata. Dahil sa pagpatol sa akin ng magandang dalaga na ngayon ay nakaangat na ang suot na t-shirt at nakakalat na ang maiksing short sa sahig. Binuhat ko siya at isinampa sa maliit na mesa sa kusina. Buhat-buhat ko ang hita niya at halos masira din ang mesa namin sa panggigigil ko sa kanya. Sa mga oras na yon ay nagtitigan kaming dalawa. Masyadong nakakaakit ang mga mata at tingin ni Cindy. Talagang maapil ito at may taglay na angking ganda. Kaya naman ay hindi ko pinalampas ang pagkakataong inaalok niya ang kanyang sarili sa akin. Dahil sa mga mapupungay na mga mata niya at tila nagbigay pa ito ng matinding gana sa akin na siya ngang nagpaabot sa aking limitasyon. Yumuko ako at hinalikan siya sa liig, balikat,
Walang ano-ano ay binuhat ko siya. Muling dinala sa kama namin ng aking misis. Ibinukas ang kanyang mga binti at doon ay tuluyang tinugunan ang pangangailangan naming dalawa. Napayakap na lang si Cindy sa akin ng mahigpit sa tindi ng tinatamasa. Makinis, maputi at napakagandang tingnan ni Cindy. Kaya halos masira ko na yung kama sa tindi ng gigil ko sa kanya. Napakapit na lang si Cindy sa braso ko at tila ninanamnam ang bawat sandali naming dalawa. Ilang sandali pa ay namumuti na ang mga mata ni Cindy kasabay ng pagpako ng mga kuko nito sa likod ko at pagdating namin sa rurok, ilang sandali pa ay natigilan rin ako sa pagod. Kitang-kita ko ang kagandahan ng dalaga na noon tila hingal na hingal at nakapikit pa. Dito ay bigla akong napaluha. Hindi ko akalain na may papatol pa pala sa aking magandang dalaga. Sa edad kong ito, unti-unting dumilat ang mata ni Cindy at ngumiti sa akin ng ubod ng tamis. Ninong, salamat sa regalo ah. Ito ang hindi makakalimutang regalo na ibinigay niyo sa akin. Sabay ngiti niya ulit. Napangiti na lang din ako at simula noon, yumakap sa akin hanggang sa tuluyan kaming nakatulog dahil sa pagod. Umiikot sa isip ko ang lahat na nangyari sa aming dalawa ni Cindy. Habang nakasakay ako ng bus, papuntang Batangas, 2 araw lang ay babalik ako ng Maynila. At muli kong makikita si Cindy. Pero sa isip ko ay tama na siguro ang isang beses. May pamilya ako at ayaw ko namang masira ang buhay niya nang dahil lang din sa akin.